Hello mga mama, good morning. So ayan, meron tayo ng dyan, pork ba yun? For the baon niya. Baon yan. For today's video mga mamang, magluluto tayo ng baon at breakfast ng ating gisawa. Actually, ang tagal ko na siyang hindi nalulutuan. Hindi ko na siya palaging napagluluto kasi nga may trabaho din ako. Minsan hindi swak sa oras. So, ngayon, dahil okay naman, pasok ang oras natin. So, ipagluluto natin siya. And then, sasabayan ko rin siyang kumain ng breakfast. So, for today's video, ang lulutuin natin mga mamang ay tortang talong at pritong itlog, and then ginisang sardinas sa maraming sibuyas. Mga mamang, sa totoo lang, nung bago kami nagsama ni Gizawas, pinagluluto ko siya everyday kasi siguro for 6 months na wala akong trabaho nung nagsama kami. So, syempre nasa bahay lang ako. Everyday talaga pinagluluto siya, dinner, lunch, ganyan, breakfast. Kapag kapapasok siya yan, may baon siya lagi. Pinaglulutuan ko siya ng baon, saka ng almusal. Kaso, nung nagkaroon ako ng work after 6 months, nagagawa ko pa din naman, pero bihirang na lang. Kasi nga, syempre, nagtatrabaho na din ako. Minsan hindi swak ang oras, minsan pang gabi ako or kalagitnaan na madaling araw. Syempre, ang uwi ko nun, umaga na. Pag pang umaga siya, wala na siya sa bahay pagdating ko. May mga ganun kaming time sa trabaho dahil para kami nagtatrabaho. Hindi kami nagtutugma. Minsan pagdating niya sa bahay, wala na ako. Pag uwi ko naman, wala na din siya, nakapasok na din siya, di ba mga mamang? Minsan, bihira kaming magkatugma na magkasama kami ng oras ng pasok. Kunyari, same kami pang gabi or same kami pang umaga. Pero sa kabila nun, kailangan mo magtrabaho dahil may mga bata kayong nag-aaral, dalawang aming junakis, mga high school na. So, mas malaki na ang gastusin. Kaya kailangan dalawa kami magtrabaho. Kung isa lang magtatrabaho, talagang mahihirapan na siya. Kahit nga dalawa kami katrabaho, mahihirapan kami sa pagbabudget. Dahil alam niyo naman dito sa atin sa Pilipinas, ang swelduhan hindi ganun kalaki. Tapos nagra-rent pa kami ng bahay. So, ayun mga mamang, hiwa na ako dyan ng mga sibuyas. Kasi, kaya gusto niya ng sardinas na maraming sibuyas. Kasi, the day before ko yan niluto, yun ang ulam ko, yun ang breakfast ko, ginisang sardinas sa sibuyas. And then sabi niya gusto niya din doon. So kasi yun, nasasarapan talaga ako doon sa ganong luto. So ayan, pagluluto ko din siya ng breakfast na katulad din noon. Mga mamang, ang aking gisawa hindi naman maarte sa pagkain. Same kaming dalawa. Hindi ako maarte sa pagkain, kahit anong pagkain nilagay mo dyan sa lamesa, okay lang sa akin. Wag lang talagang bangus at tilapia. Kasi hindi ko talaga siya kayang kainin. Yung bangus, hindi ko alam bakit may nilalasahan ako doon na parang, ewan ko, lasang lupa, ganun. Si tilapia naman, hindi ko nasasabihin dito kung anong reason kasi baka bawal or parang hindi siya masyadong akma. Basta hindi ako kumakain nun kasi may reason ako, ganun. Pero kahit tuyo, bagoong yan, inuulam ko yan, bagoong, yung, alam mo yung bagoong nasa bote, ganyan. Minsan, tuyong kaya ko mag-ulam halos araw-araw, mga ganun. So, hindi naman kami parehong maarte sa pagkain. Ang mga junakis lang namin ang medyo mapipili sa pagkain, sa ulam. So, ayan, mga mama, titimplahan na natin ang ating tortang talong. Dalawa lang niluto ko kasi, syempre, dalawa lang naman kayo kakain. Ayan, at i-check natin kung mayroon siyang mga uod sa loob. Ayan, mayroon nga. Nakita natin ang laga ng talong. Para hindi naman yan madumi, mga mama. Hindi madumi ang uod na yan. Pero syempre, hindi natin kakainin. Kasi uod pa rin. Kakadiri pa rin yun. Tatanggalin lang natin. And then, ganyan. Ganyan ako magluto ng tortang talong. Isa-isahin ko yan. At maninigas na rin ang kamay ko ng kakahugas. Mamaya-maya ako naghugas. No multitasking tayo dyan, mga mamang. So, while ginagawa yan, nagluluto na din tayo ng iba pang niluluto natin. And then, yung pork chop. Actually, yung baon niya, nakalimutan kong pork chop ba siya o yung parang pork tapa. Yun ang kanyang baon. In-air fry ko na, hindi ko na siya prinito kasi ma-over na kami sa mantika. Yan, puro mantika na yung ulam, puro may prito. So, air fry na lang siya niluto para wala naman masyadong mantika for today's video. So, ayan, nire-ready na natin. Alam niyo naman siguro na kung paano magluto ng talong, diba? Ng tortang talong. So, mamang,
kwento ko lang, magti 3 years na kami ng aking asawa at sa 3 years namin pagsasama, never kami nag-away. Never niya akong inaway. Siya, ayan, gising na siya. Never niya akong inaway, pero siya, lagi kong inaaway. Hindi naman lagi, mga siguro once a month, ganun. Pero may mga times naman, ilang months na wala talagang away. So, ayan ang painit tayo ng mantika. Dapat painit na mainit. And then, saka natin isalang. So, yun na nga. Check natin siya. Wow, muntik na siyang masunog. Na-overheat na siya. So, yun na nga. Ang swerte-swerte ko dito sa aking partner at never niya talaga akong inaway. Sa mga katulad ko dyan, sa mga may jowa din, ewan ko lang kung sinong makakarelate ng ganitong tao. As in, mga mamang, never niya akong inaway at never kaming nag-away. Hindi kahit magtaasan ng boses, lahat, never ako nakarinig ng masasakit na salita or masakit na salita kahit isa. Yung mura, bawal yun sa bahay namin, bawal magmura sa aming bahay, even yung mga bata, hindi pwede pag narinig niya, ako. At kami rin dalawa. Siya, hindi niya ako inaway, pero siya minsan inaaway ko. Pero yung pang-away ko sa kanya, yung kunyari, nang-stress ako sa ganito, ganyan, yung awayin ko siya. Pero siya, wala. Sasabihin niya lang sa akin, sorry, ganyan, sorry, ganyan, ganyan. Puro lang siya magsasorry. Tapos mayroon ako ng attitude na gusto ko pag nagiyamot ako or pag nagagalit ako, huwag mong kausapin, huwag mong lapitan, ganun, ganun. Hindi niya yung gagawin, hindi siya, susundin ka niya. As in, hindi siya lalapit sa'yo, lalayo siya sa'yo, ganyan. Pero dyan lang sa loob ng bahay, minsan niya nakakatulog na yan sa kung sa lamesa, kung saan, dahil lang ayaw kong nasa higaan ako, tapos ayaw kong lumapit siya. So, yan mga mamang, pag nagluluto ng tortang talong, masarap din, maraming sibuyas din nakahalo. Yan, dagdag pampalasa at mas masarap. Pero kung may giniling kayo, masarap din yon. Kasi syempre, wag na yun, tipid-tipid tayo mga mamang, huwag masyadong magastos. Grabe ang mahal ng mga bilihin ngayon. So, ayan, ganun na nga, as in, never kaming nag-away, kaya napakaswerte ko talaga at sobrang supportive niya yan sa lahat. Kapag may gusto akong puntahan sa aming dalawa, sa totoo lang mga mamang, ako yung umiinom, ako yung nagbabarik. Pero hindi rin naman ako everyday nagbabarik. Pero ako yung nalabas, gumagala, pagka day off. Siya never niya yung ginawa. Kahit nga yung mga Christmas party lang sa kanila, hindi siya pumupunta masyado. Pupunta siya saglit lang, gusto niya makauwi na agad. Kasi gusto niya daw makita ang beauty ko. Pero yun nga, mga mamang, asin, hindi siya nagaganon. So, minsan, kasi syempre sa trabaho, nagkakayayahan ng mga katrabaho mo, ganyan. Kasi mga katrabaho ko, mga bata pa. So, mga mamang, kasi 30s na kami. So, parang pag ganong edad ka na, hindi ka na masyadong, di ba? Hindi ka na masyadong for the gala. Parang focus ka na sa hanap buhay, ganyan, sa family. Pero ako kasi, dahil nga yung mga kasamahan ko, mas mga bata sa akin, 20s lang. So, sila mga mahihilig pa sa ganon. Minsan nayayaya ako. Parang gusto ko rin naman i-enjoy, pero mas more syempre iisipin mo lagi yung sa bahay ka na lang. Pero ako talaga sumasama ko kasi si Jasawa ko mga mamang, as in, kahit anong ipagpaalam mo, kahit saan ka pumunta, basta may kakilala lang siya dun sa kasama mo, okay yan siya. Tapos ang mga chat niyan sa'yo, enjoy ka dyan, mag-enjoy ka dyan. Oras-oras nag-chat yan siya. At kahit wala ako sa gala, nag-chat yan kahit nandito ako sa bahay. Basta everyday nag-chat yan oras-oras. Basta hindi lalagpas ang ilang oras na hindi yan mag-chat. Kumusta, ganyan, kahit ano. Tapos yun, kapag umalis ako, ganun lang i-chat niya sa akin, enjoy ka dyan, ingat, ganun lang. Never ka makakarinig sa kanya ng ano ba yan, anong oras. Mga mamang, sa totoo lang, pag nagbabarik ako, tapos naabutan ako ng gabi, minsan nalalasin ako, hindi ko na yung nare-replyan. As in, hindi ako nakakapag-reply, pero never ka makakarinig siya ng masakit na salita. Wala. Pagka-umaga na pong magkasama na kami, sasabihin niya sa akin, sila lasing ako, diba? Sasabihin niya lang, nag-alala ako sa kagabi kasi hindi ka nagre-reply. Tapos sorry na lang ako, sorry kasi nalasing na ako, nakalimutan ko na ganun. Sobrang bait ng aking partner, mga mamang. So, ayun na nga, naluluto na tayo. Balik tayo sa pagluluto. Natapos na, nakita nyo naman, nagisa ko na yung sardinas. Ang sarap niyan, mga mamang. Grabe. So, ayan, nire-ready na natin ang kanyang baon. Ayan, ganyan lang naman. Pagkatas ko already ang baon niya, and then, mga pagkain, kain na kami dalawa. So, ayan na nga mga mama, kaya sobrang swerte ko talaga. Sana lahat ng lalaki ay ganon, katulad niya ng ugali. As in. Pero syempre may mga times na ako na lang din ang
ang nag-a-adjust kasi syempre sa sobrang bait niya ayoko naman yung naaabusuhin. Nagpapaalam ako sa kanya paminsan-minsan yung kapag may mayayaya ako pero hindi din naman palagi. Hindi naman ako palaging ganun. Ang sorte ko lang talaga na ganito yung after sa mga ilang relationship, diba, na mga pinagdaanan mo na hindi okay. Binigyan ka pa rin ni Papa God ng as in sobrang bait na tao. Oo, hindi siya mapera, hindi kami mapera, pero sapat na yun siguro para maging masaya ka. Kasi nga, mga mamang, maghanap ka ng mapera, bububugin ka, pagsasalitaan ka ng masakit, isusumbat sa'yo lahat ng mga binibigay niya sa'yo. Diba? Oo nga, may mapera kang kinakasama, pero away-awayin ka naman lagi, 'di ba? Kaya okay na 'yan, mas okay na yung ganito. So ayan, kakain na kami mga mama.